Ayan mga ka-riders, pagdating pala sa underbone category ng motorsiklo, may available din po pala dito sa Monarch. At ang nandito po sa harap natin, ito po yung Monarch Spear 180cc. So, siyempre mataas na displacement, parang tinatapat ito sa Sniper or sa Raider, di ba? Okay, maswerte po tayong mga riders ngayon. Ang dami talaga natin pagpipilian, nakakalito na. So, dito po sa Monarch Spear 180cc, dalawang kulay lang po available na naitanong natin dito sa loob. Available lang po dito ang glossy blue at saka glossy black. Pero kahit alin man sa dalawang yan, panalo na tayo, di ba? Panlalaki talaga ang dating. Alam nyo mga ka-riders, parang makitid siya tignan. Pero pag inikutan natin, lalo na dito sa kanyang body sa gitna, mapapansin nyo ang lapad po nyo. Okay, ang nakalagay lang pong decals dito sa kanyang tagiliran. Ayan yung kanyang model name na Spear at displacement na 180cc. Ayan, combined color po siya ng dark gray at saka ng kulay gold. And then dito yung kanya pong emblem na Monarch. Ayan, ang ganda ng kanyang logo, di ba? And then dito sa likuran po, kapirasong mga lining lang na kulay gold. At yan, sa likuran na yan, sa tail. And ganun din po dito sa kulay blue. Yun nga lang, nagkaiba dito sa kanyang displacement na kulay. Ayan, 180 po ang na kulay blue ang nakalagay. Basang-basa natin. And then kulay gold po yung kanyang model name. And then dahil marami pong pointed o patulis sa kanyang body, nakatulong po itong V-shape dito sa kanyang front face na nagpaangas po sa kanyang design. No problem na rin po sa kanyang lighting system. All LED po ang ginamit dito sa kanyang split headlight. Ang DRL po niya nandito sa ilalim ng kanyang headlight. And then medyo mababa po yung kanyang turn signals, pero LED na rin po ang ginamit. And then unique din po sa kanyang taillight. Parang triangle po ang kanyang design. All LED hanggang dito po sa kanyang flexible na turn signals. Ayan, makikita nyo naman po yung kanyang diode. Malamang running light na po ito, hindi po siya yung blinking. Okay, sa braking system po niya, mapapansin natin yung malalaki nilang single disc dito po sa front na meron po single piston caliper and then telescopic fork na po suspension. Bali nan ABS or CBS po ang kanyang braking system, basta pareho lang po silang disc sa kanyang mga brakes. Okay, ayan po sa kanyang rear brake, almost the same po siya ng sukat, single disc na meron pong single piston caliper. And then meron po siyang sukat na 120 by 70 by 17 and then one shifter po ang ginamit. Of course, tubeless na po siya. And then dito po sa kulay black, kulay gold po ang ginamit sa kanyang mag wheels na alloy ang materyales. And at dito naman po sa kulay blue, blue rin po ang ginamit na mag wheels. Then naka-centered monoshock po yung kanyang rear suspension. Pareho pong kulay black. And then may sukat po na 90 by 80 by 17 dito sa front tire. Bunching tire din po siya na tubeless. And then dito po sa Monarch Spear 180, pag ito po in-avail nyo, full face na helmet po ang kanyang pre-piece. Bali HPH din po na customized sa Monarch. Ayan, kompleto naman. Ayan na po yung kanyang ICC sticker. And then size large po ang helmet na to. Hindi na siya modular. Okay na yan. Para hindi na tayo taas ng taas ng kanyang pinakamuka. Bali clear visor lang siya. Fully digital na po ang kanyang instrument panel. Makapansin nyo dito malaki yung kanyang screen, di ba? Hindi, mamaya pa-try natin. Baka pwedeng lagyan ng battery. Okay, sa kanyang mga switches and button, meron din po siyang passing light dito sa harap. High beam, low beam sign, turning signals left and right, horn. Then dito sa kabila meron po siyang kill switch, and then switch po ng DRL, headlight, and then switch off at saka kanyang electric starter push button. And then yung kanya pong mga manual gear, may logo rin po ng Monarch sa gitna. And then yung kanyang USB charging port po nandito sa gitna. Ayan, hindi nyo siya pansin kasi kulay black din po. And then meron siyang pocket dito po sa left side. Medyo mababaw lang po ha. Ingat-ingat na lang mag-iiba ng gamit. And then ito po yung kanyang ignition, meron pong kasamang secure charger key. Kaya pala mga riders, manual transmission po, 6-speed na Monarch Spear 180cc. Ayan po ang kanyang gear shift pattern, nandito po 1 down 5 up. And then 1.3 liter po sa kanyang engine oil capacity. 4-stroke, dual overhead cam, 4-valve, liquid cooled po sa kanyang cooling system, and then fuel injection naman po sa kanyang fuel supply system. 180cc displacement. Bali meron po siyang 7 liters na fuel tank capacity. And then pagdating po sa kanyang fuel consumption, nasa 2.9 liters kada 100 kilometers.
110 kilometers per hour sa kanya naman pong top speed. May timbang po siyang 120 kilos sa dry weight. And then pagdating po sa kanyang minimum ground clearance, nasa 165 mm. And then 795 mm po sa kanyang seat height. Maximum power of 12.5 kilowatts at 8,500 RPM and maximum torque of 15.5 Newton meter at 7,000 RPM. Okay, same lang din po siya ng quality ng kanyang seat cover. Makapal po siya. And then hindi siya madulas po. Then yung tabas niya, tamang-tama lang, malalim po. Meron din naman siya mga stitches dito sa gitna. And then ayan, malambot po yung kanyang form at napaka-firm. Kaya sigurado komportable po ito. And then ang ganda rin po ng pwesto ng kanyang muffler. Medyo naka-upright position po siya. Kaya malabong maruto pasukin ng tubig kahit sa bahaan. At maganda ho rito, fully protected po ng heat guard yung kanyang tambucho. Although plastic lang po ang ginamit pero solid naman, di ba? Ayan, naka-bolt din po siya pero hindi naman stainless. Okay, dito po ang haba ng kanyang heat guard. And then sa grab bar, alloy po ang ginamit. Ayan, kulay gray. Tama-tama lang yung hawakan niya. Then katerno yung kanyang pinaka-bootleg. Ayan, wala na po siyang foam. Basta pure alloy lang po siya. Medyo matalas lang. Ingat-ingat lang tayo dito. Okay, sasakyan po natin itong Spear 180. Yan, naka-side stand na po siya. Yan, no problem din naman sa kanyang pagkakatagilid. Okay, ito medyo mataas po siya kasi 795 po yung kanyang seat height eh. Pero sa 5'8" po na height, ito katulad natin, nakalapat pa rin po yung ating dalawang paa. Oh. Kaya komportable pa rin po siya. Alam niyo, napaka-brusko po ng datingan niya pag dito sa harap po. Kala ko makikit siya pero ang lapad po. Para ka na rin naka-aerox. Pala, bago tayo sakay. Okay, eto na po. Check natin yung kanyang fully digital na instrument panel ha. Manual key lang po siya, wala po siyang keyless. Ulit natin ha. Ayan, ang ganda rin po ng kanyang fully digital na instrument panel. Ang ganda ng kulay, buhay na buhay. Inverted po yung kanyang LCD, di ba? Ang naka-dark po yung kanyang pinaka-screen, din yung mga indicators po naka-highlight. Okay, dito po yung makikita natin yung linyang to pataas. Yan po yung kanyang RPM. And then dito po yung kanyang gear position. Ayan. And then ito po yung kanyang check engine sign. And then siyempre yung kanyang speedometer. Yung kanya pong odometer. And then temperature. And then yung kanya naman pong fuel indicator. Ayan, kompleto rin naman. Kaya sa turning signals po. Check natin ha. Ayan po sa kanyang turning signals. And then check po natin yung kanyang passing light. Ayan, kulay white po siya. Ayan, full LED na po yan. And then check natin yung kanyang headlight. Sa unang switch po, ayan, DRL muna naka-standby. Medyo malakas lang po ang araw dito eh, kaya hindi natin masyadong pansin. Then kapag tayo po mag-headlight, ayan. Itong lobby po ay nasa magkabilang dulo. And then sa gitna po yung kanyang high beam. Ayan, pag mag-passing light po tayo, ayan po yung gitna po yung kukurap-kurap na dyan. Then check natin yung kanyang horn. Ayan, lakas po yung kanyang horn. Ngayon mga riders, wala na po siyang hazard. So okay lang naman, mabilis naman magpa-install po ng hazard. Importante ito, passing light. Doon talaga mas nagagamit ko po eh. Okay, check natin yung kanyang turning radius ha. Okay, medyo mataas po yung kanyang handle grip. Pero mahaba po yung kanyang bar end, pero hindi naman abot sa ating tuhod. Ayan, diba? So maganda to kahit sa singitan, bali pa tayo ng medyo sharp. Ayan yan, syempre dapat maingat pa rin po. Okay, check po natin yung kanyang front brake. Okay, dito malakas po yung kanyang single disc brake sa front. Yung clutch naman po niya, ayan, medyo malambot din naman. Okay, sa kanya naman pong rear brake, almost equal po sila ng braking power dito po sa front brake. Ito po yung naka-disc din dito sa rear. Yan, pareho na po silang disc brake. And then yung kanya naman pong centered na monoshock.
Hindi ho siya ganun kalambot pero responsive naman po. Kaya nagbabounce din naman tayo. Pero bilib po talaga ako dun sa isa, yung sa Arrow. Ang lambot po ng shock niyan. So dito, siyempre, hindi siya natin masyado mararamdaman at hindi pa tayo natakbo. Masusubukan natin to pag tayo napadaan sa mga lubak, siyempre. At saka kung may angkas tayo. Para naman po sa suggested retail price ng Monarch Spear 180cc, meron po siyang presyo na 110,000. And then kapag cash niyo po siya kukunin, malaki po madi-discount natin dahil 106,000 lang po sa kanyang cash. Babawasan po ng 4,000 pesos. Ngayon kung mag-installment po tayo, 3,000 lang din po ang kanyang down payment. And then sa 3 years po, monthly installment po niya, 5,341. Sa 2 years naman po, 6,912. At sa 1 year naman po, 11,387 pesos. Then siyempre, 200 pesos na rebate. Another underbone category ng motorsiklo na pagpipilian natin ngayong 2024. Kaya kung interesado po kayo, pasyalan nyo lang po dito sa Skygo Calamba City. Available na po dito sa Barangay Parian. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.